I'll promise your grades this term covered will make you happy. Si Isa ay isang estudyanteng mataas ang pangarap at gagawin ng lahat para sa grades na mataas. Hello everyone, I'm Isa, your new classmate. Yan ang pagpapakilala ni Isa sa kanyang sarili sa harap ng klase. Welcome niyo si Isa. Iyan ang banggit ng professor at sabay-sabay nga silang bumati sa kanya. Palibhasa, ngayong term lang sila nagkita-kita. Ang iba ay namangha sa taglay niyang ganda. Ang iba namang babae ay nainggit sa kanya. Pero talagang hindi maipaliwanag ang saya ng mga kalalakihan sa klase. Sabi ng nasa likod, Isa, dito ka, maraming bakante. Meron namang nagsabing, dito ka na, mas malapit lang naman. At biglang pumasok sa eksena ang professor. I'll choose a seat for you, Isa. Come on, follow me. At pinaupo niya nga ito sa katabi ng mga babae. Sabay bulong sa kanya ng professor. Isa, kung sino man ang mangbasta sa'yo dito, isumbong mo lang sa akin. Habilin niyang may pagnanasa sa estudyante. Isa, magpaiwan ka mamaya. Something to talk about your requirement. Yan ang banggit na kanyang professor. Yes po. Naguguluhang sagot ni Isa. Hanggang sa natapos na ang klase at sila na lang dalawa ng professor niya. Sir, bakit po? Kasi ang pagkakaalala ko ay complete na ako at nasettle ko na lahat yun. Oo, tama ka. Pero yung sa atin, hindi pa natin nasisimulan. At biglang kinilabutan si Isa sa binanggit ng professor niya. Sir, anong ibig mong sabihin? Bakit ganyan ka po magsalita? Diretsahan na ha, Isa. Lahat kasi ng nagugustuhan ko ay walang nakakatanggi, kundi ibabagsak ko. Ikaw, Isa, isara mo ang pinto at ilak mo ng maayos. Bilisan mo, baka kung ano pang abutin mo sa akin dyan. Pasigaw na pag-aatas ng professor. Kala ko mabait ang professor namin. Pero bakit ganito? Kala ko mabait ang professor namin. Pero bakit ganito siya? Di ko akalain na mamanyakin niya ako. Nanginginig kong paglalakad papunta sa may pinto. Naiisip kong tumakbo palabas. Pero wala akong lakas ng loob na gawin yon. Malinaw ang mga nangyayari sa grade school. Kaya minabuti na isara at ilak na lang ni Isa ang pinto. Nagmamadali namang lumapit sa kanya ang professor at sabay hablot sa dalawang mahalagang bagay niya. Napasigaw ang dalaga. Sir, ano ba? At tinakpan ng professor ang bibig ni Isa. Huwag kang maingay, ano ba? Gusto mo bang bumagsak ka, ha? Sir, ito ba talaga ang dapat kong gawin para sa grades ko? Oo. Yes. And that is my rules. And if you break my rules, you failed. You know that? Yes po. Tanging naisagot ko. At tuloy-tuloy sa paggawa ng tinapay ang professor. Matagal niya itong ginawa hanggang sa di na makapagpigil ang professor. Tinanggal niya na ang nakatakip sa isda at ito naman ang minasamasa niya. Habang ginagawa niya ito ay bumubulong siya sa babae na wag kang magkakamaling magsumbong. Dahil sigurado ka sa akin this term. Yes sir, gagawin ko ang lahat para sa grades ko. Kung yan ang gusto niyo. Yan ang gusto ko. Good girl ka rin pala. Alam mo ba? Inside of 10 years, yan na ang kalakaran ko dito. Kaya wala ka rin magagawa kundi sundin ako. At talagang professor nga siya dahil habang nag-a-actual ay nagle-lecture at ang lesson, dito nakasalig ang mga marka ng estudyante na napipili niya na magsagawa ng paborito niyang lecture habang nag-a-actual. Walang naramdamang good si Isa dahil masama ang loob niya at gulat na gulat siya. Every Friday nga ang pasok niya sa professor na si Sir Dionisio. Kaya tuloy-tuloy rin ang labas-pasok ng professor sa kanya. Walang lakas ng loob na pumalag itong si Isa hanggang sa natapos ang term na covered na mga panahong iyon. Kung hindi ko lang talaga pinapangalagaan ang marka ko, ay hindi ko ito gagawin. Obsessed na obsessed talaga ako sa mga grades. May minsan nga ay binigyan ako ng mababang marka ng isa kong professor. Talagang hindi ko ito pinalampas.
dahil alam ko na na-comply ko lahat ng pinapagawa niya. Hindi naman kasi ganun kadali ang maging estudyante. Ang ginawa ko that time ay sinama ko ang mga classmate ko at sila ang pinagsalita ko. Napapaniwala nga nila ito at kaya pala nangyari yun dahil sa maling computation ng grades. Kasi nang hanapan niya ako ng mga ipinapasa niya ay nakita ko agad ito sa mga nakatambak niyang finished project. Kaya pala hindi niya na-check ng maayos lahat ng mga nasubmit sa kanya. At marami pa akong encounter na ganito sa mga professor ko. Pero kaya ko lahat lagpasan dahil gustong gusto ko alagaan ng plot 1 ko. Di ko alam na sa last term ko ay may ma-encounter ako ulit. Ang professor na paulit-ulit akong ginaganon. Naging professor ko ulit siya at ganun ulit ang ginagawa niya tuwing may pasok ako sa kanya. No choice na naman kundi mapasa kanya ang napakaganda kong bodies. At dahil dumating na kami sa last day ng pasok sa kanya, makakapagpahinga na din ang mura kong nakatago. Pero syempre after class ay may session kami at sigurado akong susulitin niya lahat. Sir, andito na ako. Sigurado ka sir sa grades ko ha? Oo naman Isa. Ayan o, nasa opisina ko na kanina. At ayan. Flat 1 ka. Wow, thank you sir. Hayaan mo sir, mag-e-enjoy ka. Ibibigay ko ang best ko para naman masulit ang ibinigay mong grades. Hindi ko maintindihan kung bakit ako na rin mismo ang nagpapaubaya sa kanya. This time kasi parang nakulitan na rin ako sa paulit-ulit na ginagawa niya sa akin. Ibinuhos ko na rin lahat dahil nakita ko na ang grades ko. At this time ay nakapagtapos na ako. Proud na proud sa akin lahat. Pero sa sarili ko, di ako proud kasi isinakripisyo ko ang bodies ko. Sa kabila ng pagtatagumpay ko sa pag-aaral, iba rin ang naging kapalit. Naghanap na nga rin ako ng trabaho. Sa kakahanap ko ng trabaho ay may nakilala akong isang lalaki, isang TL raw sa isang factory. Baka raw gusto ko magtrabaho. Naghahanap daw siya sa team niya ng magiging trainees. At syempre, ginrab ko ang pagkakataon na yun. Ipinasok niya ako ng ganun kadali dahil may kapit siya sa loob ng companies. At siya nga rin ang naging leader ko. Wala rin akong matutuluyan kasi sapat lang talaga ang pera ko. That time, medyo malayo na rin sa mga tita ko kaya hirap din akong uwian. Nabanggit ko ito sa kanya. Kasi may minsan nagrereklamo ako sa night shift schedule ko. Tinanong niya ako kung bakit. Kaya sinabi ko na medyo malayo kasi ang uuwian ko. After nun, sabi niya, dito ka muna magstay sa apartment na nirent ko habang di ka pa nakakahanap ng uupahan dito. Pero sir, paano? Isang room tayo? Oo, hayaan mo, sa sofa na lang ako. Ikaw, sa kwarto. Ano, bukas doon ka na ha? Aayusin ko na mga gamit ko. Okay, sige po. Hindi ako makahindi kasi sobrang layo na talaga ng Taguig sa Rosario. Nasakripisyo na naman yung ako. Iniisip ko nagkaroon ng instant asawa ang team leader namin. Naiinis na ako sa sarili ko. Lagi nilang magganon. Di ko naman ginugusto na magkaganon. Sadyang ang pagkakataon ang nagtulak sa akin. Ano na lang kaya ang gagawin ko? Kung hindi ko igagrab ang situation. School nga may professor na minyakil. Trabaho meron din pala. Yun ang naging isipan ko. Kaya hirap talaga akong magdesisyon. Pero ang nagtulak sa akin ay ang gabing mismong yun. Napansin ko ang asawa ni tita. Habang kunwari nakatulog ako sa may sala nila. Hinawakan niya ang, alam niyo na may kasamang haplos. Di ako gumalaw para wag makahalata. Pero laki pa din ako kasi di niya tinuloy. Yun ang nagpadali-dali na ilagay ko sa bag ko ang mga importante kong gamit. Sabi ko, kahit TL na talaga ako titira. Minessage ko siya at tuloy-tuloy lang ang convo namin nang sabihin ko sa kanya. Okay na ako, bukas na lipat ko dyan ha. Wala pa kasi akong unang sahod at ang unang sahod ko, ipangbabayad ko na ng nahiram ko. Sobrang nakakalungkot talaga. Nagtapos ako ng college pero ang hirap-hirap maghanap ng trabaho dahil walang experience. Paano magkaka-experience? Naghahanap pa lang.
Inis na inis ako dati kapag ganyan mga interview sa akin. Kapag ganyan ang interview sa akin. Pero process pa lang yun ng gusto maging employee. Dumating na nga ang uwian namin at sumabay na ako sa TL ko at bitbit namin ang mga napiling gamit ko. Walking distance lang siguro, 300 meters lang ang layo niya sa companies. Ayun, dumating na nga kami. Naka-ready na ang kwarto ko at naka-aircon pa, pero siya sa labas lang, natutulog, sa sofa lang. Nakakahiya. Kaya ako na ang nag-offer na sa baba na lang ng kama siya matutulog. Ay kagupuhan din ng TL ko kasi medyo bata pa, 28 pa lang siya. Medyo may kilig din sa part ko. At nag-okay naman siya. Pero lalabas daw siya kasi may jamming sila at baka gusto ko raw sumama. Di ako sumama kasi ano na lang ang iisipin ng mga katrabaho namin. Lumabas siya at sabi niya, wag na ilak ang pinto para makapasok siya. Ako may hilig pala uminom itong si TL. At dumating na nga ng pasuray-suray at diretso higa sa bed na kung saan sabi niya ay doon ako. Biglang tawag niya, o ba't nakatayo ka pa dyan? Halika na dito, tabi tayo. Matutulog lang naman ako okay lang yan. At sinunod ko siya. Napakagalaw niya matulog at ako naman hindi makagalaw. Dahil baka kung ano ang gawin niya. Mag-12 na ako noon na di pa rin ako makakatulog. Mag-12 na noon, di ako natutulog. At hindi ako makatulog kasi parang gising siya at ang ingay ng bunganga kung ano-ano ang sinasabi. Nang tumahimik, nakatulog na ako. Nang biglang may naramdaman ako na nakapasa ibabawan sa akin, malagkit at amoy alak. At kinapa ko ang damit ko. Wala nang lahat. Napatakbo ako sa gilid at sabi niya, bakit ba? Di ka naman di ba? Nagalit talaga ako. Sabi ko, di mo ba alam ang pinagdaanan ko? Okay, sorry. Sabi niya, ano ba kasi nakaraan mo? Kasi nung estudyante ako, kinuwento ko sa kanya ang dinanas ko noon. Laking sisi ko talaga. Dapat pala hindi ko pinagpalit ang grades ko. Pero bakit ngayon pinagpalit ko na naman ang matitirahan, ang alaga ko? Ano na naman itong ginawa ko? Wala namang kami ng TL ko pero tuwing uuwi kami, may ganap dahil magkatabi kasi kami. Naging rotation na yon ng 5 months ko sa kanya. Buti na lang walang nabubuo dahil maingat talaga ako. Hanggang sa nakausap ko ang isa sa mga katrabaho ko. May kilala raw siyang landlord at sakto, kahaalis lang ng isa doon at naghahanap ng kapalit. May pera na ako noon at kasya na para umupa ng bahay. Lumipat ako at nagpaalam sa TL ko. Ayaw niya pumayag kasi alam niya na ang ginagawa niya sa akin. Wow, malawak at maganda. Bagong renovate at solong-solo ko. Natuwa ako at doon ako napunta. Kaya sa tuwa ko, niyakap ko ang katrabaho ko. O ano, ayos ba sa'yo? Oo naman, thank you ha. Humakbang siya at nagbukas ng pinto sa kabila. Hala, room and kulang pala. Sinundan ko at kinatok. Ba't di mo sinabi? Dito ka lang pala. Wala lang, malay mo ayaw mong kapitbahay ako. At tuloy-tuloy na nga ang trabaho ko. Hanggang nailipat ako ng department at nagpalit ng posisyon. Naging leader na rin ako at ayun, kapag gusto kong kausap, kinakato ko lang si Johnny. Mabait at kahit nasa kwarto niya ako, di ako pinapakialaman. 3 years na kaming ganun ka-close at tumating ang time na nanligaw siya sa akin. Sabi niya kung pwede maging kami. Syempre, oo agad ako. At dumating na ang time. Ikakasal na kami pero wala siyang ginawa sa akin o sa katawan ko. Kaya proud na proud talaga ako sa kanya. Pumunta kami sa kanila. At kalapit barangay lang ng school ko dati. Dad, si Isa. Paglingon ng dad niya. Walang iba kundi si Sir Junicio. Biglang gumuho ang mundo ko at gusto kong umatras at tumakbo. Bakit siya pa? Ano ang gagawin ko? Siguradong ito na naman ang gagamit sa tinatago ko. Doon nga kami nagstay at nagresign na kami sa trabaho. Nagnegosyo na lang kami ng maliit na bigasan at nakikitira muna sa dad niya. Pag nasa biyahe siya at nagdi-deliver ng mga bigas,
ay pumapasok sa kwarto ko si Sir at ginagawa ang dating ginagawa niya sa akin. Hindi ko ito maamin sa napangasawa ko dahil baka ano ang isipin sa akin. Pero ang problema ko, lagi akong ginagawa ng paboritong moves ni Sir pag wala si Johnny. Sana matulungan niyo ako. Ikakasal pa naman ako at gusto niya malinis niya raw akong ihaharap sa altar. Paano ko aaminin? Paano ko sasabihin ng tungkol sa amin ni Sir at ni TL? Baka di niya ako pakasalan pag nalaman niya. Please, sana mabigyan niyo ako ng payo para sa magiging desisyon ko. Salamat. Aantayin ko ang mga payo niyo.